Magandang araw ng Biyernes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakayin kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese ang pagpapalawak ng isa sa gawang military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ngayong umaga, sinaksihan ng Pangulo ang kauna-unahang Indo-Pacific Endeavour Amphibious and Land Operation o ALON 2023 bilateral training sa Naval Station Leovigildo Ganchoqui sa San Antonio, Zambales. Ayon sa Pangulo, tatalakayin niya ang pagpapalawig ng joint exercises sa nakatakdang pagbisita ni Albanese sa bansa sa susunod na buwan. Layunin ng naturang joint exercise na pahusayin ang kasanayan at ipakita ang mga kakayahan sa maritime, amphibious at land operations. Ginawa ang pagsasanay sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force at ng United States Marine Corps. Kasama ni Marcos na dumalo sa okasyon sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Dumalo rin sa programa sina Deputy Prime Minister at Minister of Defense Richard Marles, pati na rin ang Australian Defense Force Commander na si Lieutenant General Greg Bilton. Bukas ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa lahat ng political party na nais sumali at suportahan ang kanilang grupo ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam sa kanyang pagdalo sa amphibious landing event sa Zambales ngayong araw, sinabi ni Marcos na kahit sino at kahit anong kulay ay handa nilang tanggapin para sa ikabubuti ng bansa. Anya hanggat handa silang tumulong sa gobyerno at sa pagpursige sa pagsusulong ng mga polisiya na nilikha ng administrasyon para sa mga tao, ay malugod silang tinatanggap para makiisa. Dagdag pa ni Marcos, dapat suportahan ng mga potensyal na kaalyado ng PFP ang mga pagsisikap na palakasin ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan din ang suporta nila para sa mga kandidato ng partido sa 2025 midterm elections. Nais ng Senado na pataasan ang budget para sa tulong pinansyal para sa mga mahihirap na pasyente at sa mga state university at college sa ilalim ng panukalang 2024 national budget. Ayon kay Senador Sani Angara, kaugnay ito ng pagsuporta ng Kongreso sa petisyong taasan ang budget sa kalusugan at edukasyon. Sa ilalim ng panukalang 2024 National Expenditure Program, naglaan ng 22.3 billion pesos para sa MAIPO, Medical Assistance for Indigent Patients. Mas mababa ito kumpara sa 32.6 billion pesos sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Puna ni Angara, nasa 22.39 billion pesos lang ang panukalang budget ng MAIP noong 2023 pero napataasan ito ng Kongreso. Ayon pa kay Angara, humihirit din sila ng dagdag na pondo para sa mga state university at college na dati nang tinaasan mula 73.7 billion pesos noong 2020, 85.9 billion noong 2021, 104.17 billion noong 2022 at 107 billion noong 2023. Kabilang sa re-resolbahin ng Kongreso ang budget ng UP system na itatakda sa 22.58 billion pesos o mas konti ng 3 bilyong piso. Umakyat na sa 3 ang bilang ng mga Pilipinong namatay sa wildfire na tumupok sa ilang bayan sa Hawaii. Pinangalanan ni Philippine Consul General sa Honolulu na si Emilio Fernandez ang ikatlong nasawing Pinoy bilang si Salvador Coloma, 77 anyos. Nakumpirmaan niya ng konsulado na isa siyang Filipino citizen matapos malamang nag-renew siya ng Philippine passport noong 2022. Naibalita na sa isang kamag-anak ang pagkamatay ni Coloma. Ayon pa kay Fernandez, marami pang ulat na mga nasawi ang kinukumpirma pa nila base sa kanilang record. Sa kabuuan, umabot na sa 115 ang namatay dahil sa sunog. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines, nag-aati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.